Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, pag-usapan po natin ito kung nakakabiglang reply at reaction po mga kabida ng prosecution dyan po sa International Criminal Court dito ho sa application for interim release po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga kabida. Bigla ho silang nag-oppose sa kabila po ng sinabi po ni Attorney Nicholas Kufman po makabida na okay na po. Wala hong opposition mula sa prosecution dito ho sa kanila pong application for interim release doon po sa isang bansa na committed po daw na siyang magko-custody dito ho kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kahapon po biglang lumabas ito hong dokumento po mga kabida mula sa website po ng ICC na nagsumite na pala ng kanila pong sagot ito hong prosecution at yun nag-oppose po sila mga kabida dito ho sa interim release application po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito sa balita mula sa Inquirer.net ang kanila pong headline, prosecutors opposed Rodrigo Duterte's appeal for interim release Ito babasahin po natin. Prosecutors opposed former President Rodrigo Duterte's appeal for an interim release, calling on the International Criminal Court's Pretrial Chamber 1 to junk the request. Ayun. Ang sabi po nila dito, in a 15-page filing dated June 23, Deputy Prosecutor Mami Mandiayin Niang argued that the continued detention of Duterte remains necessary. Among the submission that the prosecution made are as follows. Ito yung mga rason, mga grounds po nila mga kabida kung bakit kailangan hong mananatili sa kanya hong detention cell. Ito hong si Digong. Unang-una, Duterte's continued detention is necessary to ensure his appearance at court. So, takot po sila. Baka po, hindi na po sisipot ito hong si Digong sakali hong magkaroon po ng hearing mga kabida. Pangalawa po dito the continued detention of Duterte is necessary to ensure that he does not obstruct or endanger the investigation or court proceedings. Ayun. So para masigurado na hindi ho siya kumbaga magiging hadlang dito ho sa ginagawang investigation po ng International Criminal Court at maging ito hong court proceedings kailangan hong mananatili si Digong diyan po sa ICC detention cell Pangatlo po mga kabida, the continued detention of Duterte is necessary to prevent him from continuing with the omission of the crime or a related crime which is within the jurisdiction of the court and which arises out of the same circumstances. Para daw hindi daw niya magawa muli ito hong mga krimen na ginawa daw niya mga kabida, kailangan mo siyang i-detain. Ano bang capability po ng dating Pangulo po ngayon? Baka ang ginawang basihan po nila ito hong sinabi po ng kanyang abogado na ang Pangulo o ang dating Pangulo ay hindi ho gagawa muli ng krimen kung sakali hong pagbigyan po ng ICC mga kabida na makalabas temporarily po. Ang sinabi nga ni Attorney Claire Castro isa bang pag-amin ba yun? Tanong po ni Attorney Claire. Pero malinaw po na regular po yan. Parang usual po yan na ginagawa every time na meron pong interim release application po kailangan mong i-state po dyan na hindi ka gagawa ng krimen at hindi ibig sabihin na umamin ka po na ikaw po ay nakagawa ng krimen mga kabida. So yun, tatlong mga rason mga kabida kung bakit ayaw ho nilang makalabas ito hong si Digong sa kanyang detention cell because of that three grounds mga kabida. For these reasons, the prosecution strongly opposing the former president's appeal submits that the condition laid out by Duterte's team cannot be practically or appropriately implemented.
If then requested that the chamber reject Duterte's urgent appeal for interim release. The ICC currently has custody of Duterte after he was arrested on March 12th and sent to The Hague for crimes against humanity he allegedly committed during his administration's bloody war against drugs, which left at least 6,000 people dead, but with human rights groups reporting at least 20,000 killed. Duterte initially appeared before the chamber's hearing on March 14 via a video link. Yan. So yun po mga kabida, nag-oppose ito hong prosecution dito ho sa interim release application po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung maalala po ninyo mga kabida, sinabi po ni Attorney Nicholas Guzman na wala na hong problema kasi wala hong opposition ito hong prosecution dito ho sa kanila pong application for interim release. Okay? Provided na yung mga conditions, terms mga kabida, masusunod po, ang buong akala po ng lahat, okay na po in the bag na po, ito hong, anong tawag po dito? Interim release po ng Pangulo, ito hong paglabas po niya, pansamantala po mga kabida, while the hearing is ongoing, mga kabida. Okay? Eto, himay-himayin po natin ito hong mga grounds ng prosecution kung bakit ayaw ho nilang makalabas si Digong mula sa kanya hong detention cell mga kabida. Unang-una, ang sinabi po nila dito mga kabida, Duterte's continued detention is necessary to ensure his appearance at court. Gaya ng sinabi ko po kanina, natatakot po ito hong prosecution na baka daw posibleng biglang maglaho po ito hong si Digong, hindi po sisipot, mga kabida. Kasi itong ICC, meron na pong karanasan, meron po silang pinalabas through interim release mga kabida. I think isang dating presidente ata yun, isa sa mga bansa dyan sa South Africa, po. Binigyan po ng interim release, at yun, nung nakalabas na po mga kabida, bigla hong naglaho. Hindi na po nagpakita, mga kabida. Pati daw yung mga witnesses ng prosecution, biglang naglaho din, Kaya yun yung isa sa mga frustrations po ng International Criminal Court, mga kabida. At baka ito ho yung naging rason po, ng prosecution na baka hindi po magpapakita ito hong si Digong. Kasi unang-una po, sa paniniwala po ng prosecution po mga kabida, hindi po ni-recognize ni Digong, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito hong International Criminal Court. In fact, during the arrest, may resistance po, mga kabida, mula sa kampo po ng dating Pangulo. Okay? So, it goes to show na ito hong ginawang proceedings ngayon ng International Criminal Court ay hindi po ito kinikilala po ng mga Duterte, o ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida. Kaya gusto po nila na every time meron pong scheduled hearing, kailangang mag-appear ito si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida. Kasi kung siya po ay pagbibigyan po ng ICC, makalabas po siya, mga kabida, temporarily, at doon po siya sa isang bansa na handang kupkupin siya, mga kabida, baka hindi na po daw magpapakita ito si Digong, Ito yung argument po natin, Unang-una po, required po sa interim release ito host country na isang miyembro po ng International Criminal Court, Kung anong bansa man ito, mga kabida, meron po siyang obligasyon na sundin yung mga terms and conditions ng interim release. Otherwise, mananagot po siya sa International Criminal Court, wala naman sigurong bansa na hindi ho susunod dito sa conditions po ng interim release po, mga kabida. Imposible po yun, Since sila po ay signatory po, mga kabida, sa Rome Statute kung saan ay na-create po ito International Criminal Court. Meaning, tatalima po sila kung ano po yung mga nakasaad na alituntunin, mga kabida,
dito ho sa International Criminal Court. Ano? Kaya nga malabo po yung sinabi po ng prosecution na baka hindi ho sisipot ito hong si Digong. Ano? Gusto po nila ng assurance na sisipot si Digong during the hearing. Ano po? Okay? Ito, pangalawang ground po nila mga kabida. Ano po? Okay? The continued detention of Duterte is necessary to ensure that he does not obstruct or endanger the investigation or court proceedings. Paano po? Ano pong kapasidad po ng dating Pangulo para i-obstruct po niya itong investigation po, ano, mga kabida? Wala na nga siyang influence po, mga kabida, ano? Okay? Pagdating ho sa investigation at saka sa proceedings, nangingibabaw yung control po ng ICC po dyan, mga kabida. Kung sasabihin po natin pagdating doon sa mga witnesses, ano, imposible naman po na ma-influence po ni Digong yung mga witnesses ano, yung mga pamilya po ng biktima. Unang-una po, nasa Pilipinas po sila, mga kabida. Okay? Pangalawa po, ang Pilipinas ay hindi ho kontrolado ng mga Duterte. Kontrolado po yun ng kalaban po ng mga Duterte, ano? So, ano pong sinasabi po nilang may influensyahan yung investigation at saka itong proceedings, ano? Kaya malabo po yung pangalawa po nilang ground, ano, mga kabida. Ito, pangatlo po. The continued detention of Duterte is necessary to prevent him from continuing with the commission of the crime or a related crime which is within the jurisdiction of the court and which arises out of the same circumstances. Again, ano bang kapasidad ng dating Pangulo? Nasa 80 anyos na po, ano, ang dating Pangulo. Ano bang kapasidad po niya na gagawa po siya ng krimen? Diba? Wala pong kapasidad ng Pangulo. Halos hindi na nga makakatayo, makakalakad po yan eh. Dahil sa kanya hong iniindang sakit at saka sa kanyang edad, ano? Diba? Ayaw lang talaga nilang makalabas ang Pangulo. Yun yung malinaw po, ano? Mga kabida, hindi ho dito sa mga grounds na ito. Kasi, yun nga dinidiktahan po ito hong prosecution ng mga kalaban po ni Digong. Yun yung malinaw po, ano? Kaya nga, natatakot po ako na baka wala kong makukuhang hustisya po si Digong dito sa International Criminal Court Diba? So, yun po. Nakakashock lang po, ano, mga kabida. Anyway, hindi man talaga ito, definite pa po, ano? Since nag-oppose po itong opposition po, mga kabida, ano? Pagpapasyahan po ito ng pretrial chamber 1, ano? At iwe-weigh po nila itong mga arguments both camps, ano? Itong defense at saka prosecution, ano? Unang-una po, ang lamang po dito ng defense po, makabida, yung argumento po na may edad na po itong si Digong, ano? Nasa 80 anyos na po yan. So, makukonsider po yan na humanitarian consideration, ano? Pagdating ho sa kanya hong health at saka sa kanya hong edad, ano, mga kabida. So, magdedepende po yan sa bigat po ng argument, ano, ng dalawang kampo. Defense at saka sa prosecution po, mga kabida. Okay? Alright? So, yun lang po. Aasahan pa ba natin na ma-approve itong interim release po ng dating Pangulo, ano, mga kabida? Okay? Para sa akin po, may posibilidad pa po hanggang ngayon, ano? Hindi pa po close. Kahit na po nag-oppose itong prosecution, mga kabida, maaari pa pong ma-approve po yan, ano? Gaya ng sinabi ko po kanina, magdedepende po yan sa bigat po ng argumento po, ano, ng defense, mga kabida. Kung igigiit talaga nila yung humanitarian consideration na nakasaad po, mga kabida, ano, sa Rome Statute po, ano, baka pagbibigyan po, ano, mga kabida, despite dito ho sa opposition po ng prosecution. So, yan lang po. Para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito, mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.